Ang nabobobohan lang ako, bakit may secret message? Doon ako natatangahan. Bakit kailangan mong gawin yun for what? It's very fucking obvious na yung secret message na yun, it can lead to thinking na, what the fuck? Ba't mo ko sinisecret message? Isipin ng babae yun, di ba? What's up mga ropa? Ito po ang yung lingkod. Suplado mo to. Okay mga ropa, meron akong papapanood sa inyo. I think marami kayong matututunan sa video na to. May experience akong ganun yung like for example, hindi niya alam na friends kami nung girl na message niya. Tapos yung message niya naka-secret message, naka-secret chat. Apparently the guy pala merong girlfriend or asawa or something, live-in partner. Mini-message niya kaming dalawa nung girl na hindi niya alam na magkaibigan kami. Knowing me, I wanna know if this guy is legit, di ba, na mabait. Sabi ko, kilala mo ba to si si ganyan? Tapos sabi niya, ay oo, naku, nag-ano yan, nag-message din yan sa akin, naka-secret chat, ganon. Sabi ko, patingin nga. Nag-compare notes kami. Oh my God, send to all. I swear. Diba? Okay mga ropa, the only question here is, bakit you are interested to know more about him? Yan. Diba? So makikita nyo dito na interested din siya doon sa lalaki. Kasi talaga inalam niya eh. Diba? So yun nga, and she found out na yung lalaki may ka-live-in pala or may girlfriend. Tapos, dalawa pa silang tinetext ng friend niya. Yan. Nakikita nyo mga ropa, iba ang kilos ng lalaking maraming options or maraming dinidiskartehan kumpara sa lalaki na isa lang ang kanyang EA. Gets? Nag-iiba ang kanyang body language, pati yung takbo ng isip ng isang lalaki kung alam niya na may mga babae nagre-reciprocate sa kanya. Gets? Kasi kung eto namang mga babae na to, hindi nagre-reply sa kanya or nagre-reciprocate sa kanya, hindi naman na kailangan i-check pa nitong babae na to kung legit tong matino yung lalaki na sinasabi niya, di ba? So, isa lang ibig sabihin nun. Na-stimulate ang emotions niya nung lalaking kinikwento niya. Actually, kahit ikwento ka ng mga ganitong babae sa mga kapwa nila babae, huwag kayong mag-worry. Why? Kasi iba yung dating nun sa mga kababaihan. Di ba? Kasi at some point, pwede silang ma-challenge. Why? Anong nagustuhan mo dito sa babae na to na kaibigan ko? Anong meron tong babae na to na kaibigan ko na bakit tinetext mo? Yan. So, meron kaagad, may competition na kaagad. Di ba? Nasa-challenge na kaagad sila. So, anong pwedeng gawin ng isang babae na maraming kakompetensya sa isang lalaki? Mas galingan niya, mas ipakita niya kung gaano siya kaganda, kung gaano siya ka-hot, or mas bigyan niya ng atensyon yung lalaki, or mas kitain niya yung lalaki hanggang sa ma-prove niya sa sarili niya na gusto siya nitong lalaki na to kumpara dun sa kaibigan niya. Ladies, may mga ganito talagang lalaki. Asahan nyo na yan. Pero, yun nga, nasa sa inyo pa rin ang kasagutan. Kayo pa rin naman ang pipili kung sino yung gusto nyong ibabawan, di ba? Kayo ang pipili kung kanino nyo gusto mag-open ang legs. Kaya nga madalas sinasabi nyo, di ba? Women can choose who they want to fuck with. Ang babae, kayang pumili kung sino yung lalaki na gusto nilang patungan. Pero ang lalaki, mahihirapan pumili sa babaeng gusto nilang mapatungan. Kumbaga, kung sino lang yung kaya ng lalaki. Pero pagdating sa relationship, dyan hindi makakapili ang isang babae. Dahil hindi sila ang nagbibigay ng relationship. Gets? So yun nga, balik tayo mga ropa. Ang nabobobohan lang ako, bakit may secret message? Doon ako natatangahan. Bakit kailangan mong gawin yun for what? It's very fucking obvious na yung secret message na yun, it can lead to thinking na, what the fuck? Ba't mo ko sinisecret message? Isipin ng babae yun, di ba? So, gusto mo ko itago. For what? So, doon pa lang, basa ka na. Di ba? Na hindi lang siya hindi diskartehan mo. Pwede mo naman sabihin na marami sila, na 3 sila, 4 sila, 5 sila. Di ba? Ngayon, kung hindi papayag ko isa, di okay lang. Basta iset mo lang yung isip mo na talagang ganun. Pag pumili ka ng marami, accept mo na pwedeng may mawala. Hindi pwede mag-i-stay yung karamihan sa ganung sitwasyon, di ba? Unang-una, yung kagaya na sinasabi natin, ang babae may duality, di ba? Merong moral and merong desire. Siyempre, most of the time, default, moral tayo. Kasi yun ang tanggap ng society or yun yung katanggap-tanggap sa society. Kaya hindi pwedeng laging desire. Di ba? Papasok lang ang desire pag yung kayo lang nakakaalam. Di ba? Or sikreto nyo lang dalawa. Gets? Pero siyempre, pagdating sa pagdiskarte, dapat alam nila. Di ba? Para at least, hindi mo sila ginagawang tanga. Gets?
didiskarte ka, tapos isisikreto mo, para ka naman tanga nun. Diba? So, ibig sabihin, wala ka ring game. Hindi mo kayang harapin ang katotohanan na parang hindi mo kayang i-embrace yung pagkalalaki mo na tayong mga lalaki or karamihan sa mga lalaki, hindi pwede yung monogamous relationship or hindi kaya yung monogamous relationship. Gets? Kaya mga ropa, pag ganyan, huwag yun na yung secret message, di ba? Ayayin yung lumabas. Sabihin nyo sa kanya na meron kayo iba pang dinidiskartehan. Meron pa kayo ibang nililigawan. Sabihin nyo sa kanya na 3 sila para at least alam niya. Di ba? Sabihin mo sa kanya, hindi kayo magkakakilala. Pero aware sila. Hindi naman kailangan magkakakilala sila eh. Ang kailangan lang, aware sila. Diba? Na 3 sila, or 4 sila, or 5 sila. Para at least, hindi sila hindi sila nanguhula sa'yo. Para at least, alam nila. In a way na, hindi sila pwedeng kumilos ng basta-basta gusto lang nila. Diba? Kasi pag ang babae, alam niya na marami siyang kapalit, or marami kang options, or marami siyang kalaban sa'yo. Ang babae, honestly mas kumikilos ng tama. Totoo. Totoo yun. Come on, ladies. Ladies, paki-confirm nga. Pag alam nyo na marami kayo or anytime pwede kayo mapalitan, mas kumikilos kayo ng tama eh. Diba? Tsaka ito pa, why kayo kumikilos ng tama? Because yung lalaki na maraming options, alam nyo na the best eh. Alam nyo na pag pre-selected siya ng mga ibang kababaihan, may question na kaagad sa utak nyo eh, who's this fucking guy? Na nakukonvince na yung mga babae makipag-date sa kanya or mag-open ang leg sa kanya. Di ba? Iba yung dating ng mga lalaking pre-selected sa mga ibang babae, di ba? Kaya nga nakikita nila, itong lalaki na to ay talagang meron na po-provide something, especially emotionally. Gets? At ang babae nagdidesisyon base sa mga desisyon din ng mga kapwa niya babae. Di ba? Women always choose kung ano yung mga gusto ng mga karamihang babae rin. Di ba kayo nagtataka doon? Pag nag-uso yung mga kulay-kulay buhok na yan, tanyo yung mga nauso yung bini na kulay, di ba? Ang dami rin nagpakulay nun. Basta anything na uso about women, gagayahin at gagayahin lang nila. Kasi nga, women cannot decide for themselves. Gets? Kailangan as a group. Or kailangan ma-confirm muna ng mga kapwa niya babae bago siya magdesisyon na tama yun. Kaya nga, ang daming makeup tutorial. Di ba? At dun sila nagre-rely sa makeup tutorial na yun. Na kahit hindi pa nila natatry, as long as may nagsabi na babae or kapwa niya babae na okay itong product na to, she will buy it. Wala nang try, babay ko na to kasi sinabi nitong influencer na to na okay to at nakita ko naman ang ganda sa mukha niya, okay na yun. Diba? So same thing. Pag ikaw sinili ka ng isang babae na maganda at nalaman niya, 3 sila, at wala siyang idea kung sino yung dalawa na yun, tapos siya yung pangatlo, pero alam niya na 3 sila, so wala siyang iisipin pa kundi, okay, I will just enjoy my time being with him. Or, nandun yung challenge niya na ako rin ang pipiliin mo at the end of the day. Ganun yan eh, di ba? So, ang babae, nagbabase din sa biology nila. Ano yung lagi natin sinasabi? Women always want the best guy. So, pag ikaw, marami kang options, by default, you are the fucking best guy. Okay? So, yun mga ropa, tuloy natin sa live yung iba. I'll see you guys next time. Show love, peace out, and be fucking mysterious mga ropa.